Sakit. O, tingnan nyo. Atras ko ulit ha, mga kababayan. Hindi na naka-imik. Kaya sabi nga sa inyo, no? Sinabi na sa inyo ni Secretary Boying Remulla, no? Nahintayin na lang ang Supreme Court. Dahil hindi nyo sila kakayanin. Section 17 nga, yung ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga comma na yan, ay ang mahalaga, state party po ang mag-a-apply ng extradition. Eh wala ho tayong treaty sa state party o sa ICC kasi nga inatras po ng President Duterte. Bakit pa natin sinurinder? Bakit pa natin Kasi yun po yung sinasabi ng batas eh. May surrender. May Yun po yung surrender. sinasabi. Opo. Ayun, that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law. Tingin ko hindi aatrasan ni Secretary Boying Remulla yan. Alam niya yan. At talagang pinag-aaralan nila yan, mga kababayan. Hindi naman po yan isang individual na kagaya natin na kumbaga, wala, hayaan mo na yan. Bago po magsalita yan sa Senado, sinigurado na pag-aaralan yung mga sasabihin niya. Mga bossing, pinipilit yung extradition ni Bato, wala nga. No? Dahil yon kay dating Pangulong Duterte doon sa pagkakakalas niya, may surrender, bumagsak. Ay, nako. Very clear man ito, sir. Extradition lang ang Yun lang pinagawa. naman. Bakit? At Field na nga yan dahil walang treaty. Very clear man. Sir, extradition man. It may fall sa sa pag-surrender. Bakit tayo pinilit na i-surrender? Hindi man lang Extradition ang naghintay for hinihingi ng request. ICC. Kung di ho tayo umatras sa ICC, kung di ho inatras ni President Duterte yung ating Babagsak yon sa extradition. membership sa ICC, talagang extradition po lang. So kung umatras na tayo sa ICC, bakit pa kailangan Nawala ho yung treaty natin. Kailangan pa natin i-surrender. Nawala Bakit ho yung agreement natin, sir. sir, kaya nga, Kailangan i-surrender. Yun nga yung sabi ng batas. Bato. Mahirap pa ikot-ikutin yan, Tobats. No? Ganyan lang din. At alam nyo ang epekto nito, Bato, Aimee, sa mamamayang Pilipino? Ang hindi pagboto sa inyo. Dahil nakikita ng sambayan ng Pilipino na ipinipilit nyo yung gusto nyo at ayaw nyo doon sa sinasabi ng batas. The law may be harsh, but it is the law. O, di ba? Sabi ni Esgen Blue. sir, bakit pa natin sinurinder? Kasi wala naman tayo. To start with, wala na tayong room statute na Yun po yung option. pagbabasihan dahil wala na tayong hindi na tayong membro. Bakit pa natin sinurinder? Mr. Para sa Senator, purpose. Mr. Senator, yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities sa amin po, sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Option naman po. Di ba? Kapag failed yung extradition, option yung pag-surrender. Ay, nako. Talagang magpapaikot-ikot ho ito. At hindi ho ako magtataka, mga kababayan, kung meron pa pong pang-apat na hearing itong mangyari. Dahil nga kailangan manalo sila sa eleksyon eh. Kailangan magpasikat ho sila sa DDS. Ba't sa DDS lang? Hindi ho kakayanin na mautupo yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ho kakayanin na mauto yung mga kakamping. Hindi kakayanin yung mga sumusuporta sa gobyerno. Di ho ba, mga kababayan? Eto pa, General Torre naman. At dapat Sabi ni Senadora Aimee, hindi pa rin ako natutuwa. General Torre naman, mga kababayan. po nga dyan, ma'am, is, again, I will reiterate it to this forum, hindi ito ang lugar para tayo makipag-argumento sa batas. Ito ay panahon na in-implement namin ang warrant at dapat sumakay na si PRRD sa eroplano. Yun yung sinabi. No, sa loob po ng 12 oras na paliwanagan, isa po yan sa sinabi ni General Torre. At nakita po yan, mga kababayan, doon sa mismong video na ipinapakita. Diba? Reklamo kayo, asuntuhin nyo na lang kami. And again, I would like to reiterate that standpoint na
I do believe personally that everything that I did was within the ambit of the law, and kung may magreklamo man o may mga tao mga nasaktan, they are always welcome to file the appropriate charges in the proper forum, and so that we can discuss about it. Naharap sila, hindi kagaya nung mga kampo, yung nasa kampo ni dating Pangulong Duterte, takbuhan. Pinagpapaliwanag pa lang, takbuhan eh. Tatanungin pa lang, ang dami ng alibay kung bakit ayaw pumunta doon sa Kongreso. Di ba? Sila, haharapin nila yan. No? Mag-file ng mga charge sa kanila. Haharap sila. At ako, mga kababayan, kitang-kita ko, napanood ko ho. Lahat ng pangyayari doon. No? Simula po doon sa pizza pie ni Bongo na nasa labas, na nagpapaawa, ito pong pizza pie, pagkain po to, ayaw papasukin. O yung mga DDS naman na mga eengot-engot, ayaw papasukin yung pagkain ni Duterte, ni Tatay Digong. Iyakan. Bakit ganun? Samantalang yung makita yung video nung nasa loob, ayun, lumalapang kasama yung pamilya doon sa loob. Di ho ba, mga kababayan? Kaya nahahalata po yung kanilang mga pagpapaawa lang. Maraan, basta maaresto mo. Parang ganun ang sinasabi. As long as there is reason Ulit, atras natin. point na I do believe personally that everything that I did was within the ambit of the law, and kung may magreklamo man o may mga tao mga nasaktan, they are always welcome. Meron ako nakitang nasaktan doon. Pulis. Yung hinampas ng cellphone dito ni Abansena, ni Hanilet, tug! Bukol, oh. Yun yung nakita kong nasaktan doon. To file the appropriate charges in the proper forum, and so that we can Sa discuss anumang about it. pamamaraan, We basta can- maaresto mo. Hindi naman ganon. Sa anumang pamamaraan, ito naman si Manang Amy. Biruin mo, sa anumang pamamaraan, 12 oras ang inantay doon. Di ko sana, kung in-apply yang sa anumang pamamaraan, 5 minutes, kaladkad na yan. O halika na, ayaw mo ha. 12 oras, mga kababayan, ang inintay. Tapos masasabi ni Amy, kahit sa anong pamamaraan, basta maaresto, parang mali. Parang ang layo ng gustong ipakita ni Amy Marcos sa sambayan ng Pilipino. Ano ho? Kung kahit sa anong pamamaraan yon, mga bossing, baka dito kinwelyuhan ho ang dating Pangulo. Ayaw mo ha, o halika na. 7,000 mga boss ang pulis. Di ba? At talagang nakapaligid dun ang kapulisan ho. Umabot pa ng 12 oras, 10 hanggang 12 oras? Yun ba yung kayang sabihan? Yan ba yung sinasabing kahit sa kahit anong pamamaraan? Parang ganun ang sinasabi. As long as there is reasonable force, we use reasonable force. And yun nga sinasabi namin kung andito si Senator Bato, alam na alam yan, lecture yan ang force continuum.